Sa punto po ito, makakausap natin si DOH Undersecretary Teodoro Herbosa. Magandang tanghali po, Yusek Herbosa. Si Pia Arcangel po ito. Magandang tanghali, Pia, at magandang tanghali sa ating mga nakikinig. Yusek, kamustahin lang po namin, no? Sabi po naming reporter na si Dante Perelio, hindi naman daw po naka-confine sa RITM yung dalawang bata na tinamaan ng enterovirus. Would you know po kung naka-confine po ba sila sa... Hindi po sa RITM sila naka-confine. They are in some other place. So, for patient privacy, hindi natin dinidisclose kung saan sila. But RITM ang gumawa ng test para ma-determine kung anong klaseng virus yung nag-cause ng kanilang symptoms ng hand-foot-mouth disease. Pero pareho po silang naka-confine hanggang ngayon. Kapag ganun po ba, kailangan po ba silang i-isolate or ihiwalay sa ibang pasyente? Hindi naman, because kagaya dito ng other diseases na cause ng virus, kagaya ng trangkaso or common cold, importante lang yung precautions, maghuhugas ng kamay, especially kung mahawakan yung blister, ito yung nagke-carry ng virus at pwedeng ma-spread doon sa hindi pa na-infect. Pagka nagkaroon ka na kasi nitong ganitong infection, may immunity na. Kaya mga bata po ang kadalasang tinatamaan itong hand-foot-mouth disease. Pero itong dalawang batang ito po, for how long do they have to be under observation po? Mga less than a week yan, usually within 5 to 7 days, nagre-resolve din yung mga blister at lagnat at nagkakaroon na ng natural immunity sa sakit na yan. Binantayan lang po natin itong mga hand-foot-mouth disease cases dahil nga dun sa warning ng World Health Organization sa cases na similar na nangyari sa Cambodia. Itong dalawang bata, hindi naman ho ito nanggaling o na-expose sa Cambodia. Hindi naman sila nagpunta sa Cambodia. Ito ay mga dating hand-foot-mouth disease cases na nandito na sa atin sa Pilipinas. So, malinaw ho ba yun, Yusek, na magkaibang strain na talaga? Parang there's no possibility na parehong strain yun ng enterovirus na yung tinatawag na lethal enterovirus 71 na tumama po dun sa Cambodia? Kasi binabantayan natin itong clinical course nitong mga bata, wala naman nagkakaroon ng encephalitis at saka yung respiratory failure. Yun yung nangyari dun sa mga cases ng children sa Cambodia. So ito pa rin yung the usual na hand-foot-mouth disease cases na nakikita natin na mga nakaraang taon na talagang nagre-recover karamihan ng mga bata. Okay. So, ibig sabihin, Yusek, just to clarify po ulit, no, para lang maintindihan po natin, basta meron kang hand, foot, and mouth disease, enterovirus na agad yon. Pero hindi ibig sabihin na yun yung parehong strain na kumakalat ngayon sa Cambodia. Tama po ba? Correct. Partially correct, no? Pero dalawang virus ang nagkakos ng hand-foot-mouth disease. Yung isa yung Coxsackie virus at yung isa yung enterovirus. Okay. So, yun ang dinidetermine natin ngayon through laboratory testing sa Research Institute of Tropical Medicine o RITM. So, ang dapat bantayan ay yung posibilidad na makapasok sa bansa yung tinatawag na lethal enterovirus na strain. Tama po ba? So, ano ho yung mga precautions to make sure na hindi po makakapasok sa ating bansa? Yun yung ginagawa natin, tayo ng Bureau of Quarantine. So, ang mga flights coming from, syempre tinitinan yung mga cases ng fever at we admonish yung public na mag-report kung nanggaling sila ng Cambodia at nagkaroon sila ng symptoms kagaya ng findings doon. So, reportable. In other words, reportable na yung cases na ganyan, especially kung nag-travel ka from Cambodia. Kami naman sa Department of Health, monitor namin lahat ng cases ngayon ng hand-foot-mouth disease para mabantayan din kung mayroong mamamatay or kung nagre-recover pa rin lahat. So far, wala pang report ng namatay sa hand-foot-mouth disease. Yusek, maaari ba natin ulitin lang yung mga sintomas na dapat pagmasdan o obserbahan ng mga magulang? Kasi syempre, lahat naman po ng bata, minsan nagkakasipon, baka mag-alala bigla yung mga magulang. Ano ho ba yung mga katangian na dapat hanapin na senyales na kailangan pupunta ng ospital? Yes, ang kaso ng hand-foot-mouth disease, nag-uumpisa yan, sore throat, pagkatapos lagnat, parang trangkaso lang. Pagkatapos lalabas yung mga blister, parang bulutong tubig ang mga blister, pero nasa kamay, sa paligid ng bibig o bunganga at sa paa. Ito ay karaniwan sa mga bata. Ngayon, ang spread nito doon sa blister, doon sa naubuhan ka o nahingahan ka, at pati na rin sa dumi. So yung nagmaalaga ng mga sanggol, pagkatapos
nililinis nila yung diaper or dumi, kailangan talaga ng hand washing after para hindi ma-contaminate. So, oras na makitaan ng blister, patingin na agad sa doktor. Oo, para ma-report, mabantayan yung course at usually, wala naman dapat ikatakot kasi para rin siyang trangkaso, nag-recover din siya after 5 to 7 days. So, 5 to 7 days. At Yusek, panghuli na lang daw, no? Ang Enterovirus 71 daw ang susunod na magiging polio o health public concern. Tama po ba ito? pag kumalat siya, no, pwede, pero yung virus na nangyari doon sa Cambodia na ang taas ng mortality or fatality rate, hindi kumakalat yan eh. So, kung akong tatanungin, hindi rin siya ganun nakakatakot kasi pag namamatay agad yung host, hindi nakakakalat yung hindi nagiging epidemic. Unlike yung trangkaso, nagiging pandemic yan kasi ang daming na nagiging carrier. So, yun yung good thing. So, ang difference dito, merong symptoms ng encephalitis yung sa brain. So, yun yung kailangan nating bantayan. Alright, Health Undersecretary Teodoro Herbosa, maraming salamat po. Magandang tanghali po sa inyo. Maraming salamat, Pia, at magandang tanghali sa lahat.